So eto mga sangkay, good news din po itong ating pag-uusapan ngayon. Sa taong 2025, this year, no, magugulat kayo sa gagawin ng Marcos administration. Ngayon kasi maglalabasan yung mga higanting proyekto ni PBBM. So, alam nyo, kaabang-abang mga sangka itong gagawing proyekto ngayon o ipapagawa na po nila PBBM sa ating bansa, no? Ito po yung mga mega projects ng ating pamahalaan na kung saan naiproseso na. So ngayon, makikita po natin, alamin po natin, ano nga ba yung mga proyekto na ito mga sangkay? Gaano kalalaki ito? Pag-usapan po natin at alamin po natin. Bago natin umpisahan ang ating vlog ngayon, ang ating talakayan, subscribe nyo po muna mga sangkay yung ating YouTube channel. Ayan po, tayo po ay 1.4 million subscribers na dito sa YouTube. Paangat po tayo ng paangat. So kung hindi ka pa po nakakapag-subscribe, makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yan, then click the bell and click all. Sa mga nanonood po sa Facebook, syempre, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Okay, ito na. Shoutout nga pala sa lahat ng mga solid sangkay na nanonood ngayon. Ito kasi ang balita. PBBM at kanyang gabinete nagpulong kaugnay sa guidelines or ng guidelines sa paggamit ng 2025 national budget. Dito mga sangkay, napag-usapan ang maraming mga proyekto na ayon po dito, mga proyektong makakamit ngayong 2025. So mahalaga po natin, mahalaga po ito na masusundan po natin kung ano itong mga project, mga sangkay. At alam nyo, huwag kayong matakot din mag-question kung halimbawa, sa tingin nyo na meron kayong hindi nakita na project na pinangalanan, mga sangkay, then nasa bansa tayo na malayang makakapagsalita ang kahit na sino. Then, tanong natin, mga sangkay sa gobyerno, no? Ngayon, eto ang good news. Eto, mga sangkay, talagang mapapahiya po sa taong ito ang maraming mga anti-government. Bakit? Kasi ngayon po maglalabasan yung mga malalaking proyekto. Ang sabi po nila, walang project, di ba? Marami pong malalaking proyekto, higante po, proyekto si PBBM. Simula pa po nung 2022, 2023, 2024. Pero iba po itong 2025. Mas marami, mas mga higanting project ito na dapat tutukan. At dito mga sangkay, sa balitang ito, may mga nabanggit dito na ilang mga higanting proyekto sa taong 2025. So ano ito mga sangkay? Tingnan natin. Magandang umaga. Narito na ang PTV Balita Ngayon. Tinalakay ni na Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. At ng kanyang gabinete ang mga guidelines o panuntunan para sa mga programa at proyekto. Sa ilalim yan ng 2025 National Budget. Kasama sa pulong, sina Executive Secretary Lucas Bersamin, NEDA Secretary Arsenio Balisacan, at Budget Secretary Amena Pangandaman. Naroon din sina Social Welfare Secretary Rex Gatchalian. O ayan mga sangkay. Ito po yung meeting nila kung saan dito tinalakay na yung mga higanting proyekto sa taong 2025. Ito po yung ating anuhin ngayon mga sangkay, babantayan, alamin po natin ano kaya mga project ito. Talaga nga bang mapapagawa ito sa taong ito? Kasi alam nyo mga sangkay, kapag napagawa ito sa taong 2025, talagang mapapahiya po dito. Yung mga nagsasabing walang ginagawa ang presidente. Alam nyo, sobrang daming proyekto ngayon ng ating pamahalaan. Kailangan nyo lang po talaga pumunta sa mga balitaan o mga mapagkukunang impormasyon. Halimbawa yung PTV, RTVM, DPWH, Facebook page, Office of the President, o di kaya marami pong pages, no? Kasi sa social media, iba po yung iba po yung halimbawa yung mga vlogger, mga sangkay, more on away. Kaya nga ayoko nang pumatol sa mga away na yan kasi nakakalimutan tuloy natin yung mga mahalagang usapin kagaya na lamang po ng mga project na ito. No? So eto, good news po ito mga sangkay. Tingnan natin. At Labor Secretary Benvenido Laguesma. Nangyari ang pulong kahapon araw ng Biyernes.
Bago matapos ang taong 2024, Aha. nilagdaan ni Pangulong Marcos ang 2025 national budget na nagkakahalaga ng higit 6 trillion pesos. 6 trillion pesos sa 2025. Saan gagamitin ito? Kukurapin ba ito? Ito po ay gagamitin para sa malalaking proyekto. Okay? Ito po ay gagamitin para po talagang maisakatuparan ang mga malalaking project. Ang inaabangan po talaga natin dito mga sangkay, yung sandamakmak talaga ng mga project. Kasi pag nangyari ito, alam na kung bakit. No? Tuloy natin. Una nang binigyang diin ni Pangulong Marcos na gagamitin ang bawat sentimo ng national budget sa paglikha ng mga programang magpapaunlad at magpapatatag ng buhay ng mga Pilipino at ng bansa. Okay. Kumpiyansa ang Department of Transportation o DOTR na makakamit nito ang marami pang proyekto ngayong 2025 Ayun, ito na. at sa mga susunod pang taon. Ayon kay Transportation Secretary Ito. Dito mga sangkay, papangalanan ng ilan sa mga higanting proyekto ni Pangulong Marcos sa taong 2025. Ilan lamang sa napakarami. I-research pa po natin mga sangkay, kukuha pa po tayo ng mga impormasyon. Ano nga ba yung mga proyekto na ipapagawa sa taong 2025. Alright? Pero ito muna mga sangkay, tingnan po natin ang kanilang mga ilan sa mga ilabas sa mga higanting proyekto sa 2025. Jaime Bautista. Kasama sa proyektong ito ang North-South Commuter Railway, Railway, mga sangkay. Ano pa? Metro Manila Subway Metro Manila Subway. at Sabi pa naman nila mga sangkay, hindi na daw itutuloy ni PBBM yung subway na yan. Yun yung palabas ng mga DDS, di ba? Pero ngayon, napapahiya po sila. MRT-7 Rail Line. MRT-7 rail line. Kasama rin ang pagsasapribado ng operasyon ng EDSA Subway Ayan na. o Busway. Modernization ng Ninoy Aquino International Airport Ayan mga sangkay. Modernization ng Manila International Airport. Hindi ko sinasabing ano yan. Ayokong sabihin. Ayokong binabanggit niya ng Ninoy. Kasi ang tunay na pangalan yan, sa totoo nga, mga papel, mga sangkay, mga dokumento, ang nakalagay po doon, hindi na iya, kundi MIA or Manila International Airport. Okay? So ngayon, sana nga may time pa po tayo para ipakita yung malaking pagbabago sa Manila International Airport Kasi ang laki ng changes, no? Siguro next vlog natin or live, gawin po natin. Tignan po natin ang NAIA kung gaano na po kaganda. at iba pang regional airports. Inaasahang magiging So, operational mga airport, aayusin po ni PBBM o magpapagawa pa ng mas marami pang malalaking airport. Actually, ako po ay natutuwa. Sa administrasyong ito, nakita po natin mga sangkay na may airport na rin po doon sa Samar, doon po sa amin mga sangkay. Ang tagal na pong panahon namin hinihiling yan at sana po maging operational this year. din sa 2027 o sa unang bahagi ng 2028 ang 147-kilometer NSCR's Clark to Valenzuela segment. Ang lahat ng proyektong ito, ayon sa DOTR, ay tiyak na makutulong sa pagpapabilis ng transportasyon sa bansa. Ilan lamang po ito, mga sangkay, sa napakaraming project ngayon ng ating pamahalaan. At nakaka-excite, no? Tingnan po natin ano ang magiging takbo nito. Kasi yung mga iba dyan, nagpapakalat po ng fake news na wala daw pong ginagawa. Sila PBBM. Nagpa-party-party lang daw. Yun yung kanilang mga palabas, di ba? Nagpa-party, instead daw po, naggumawa ng pababain yung presyo. Akala mo naman mga sangkay, nung panahon ni Tatay Digong, hindi mataas ang presyo, di ba? Ganun din naman nung panahon yun Hindi naman talaga ni Tatay Digong napababa yung presyo ng mga bilihin noon. Di ba? Yearly, ganun po ang nangyayari mga sangkay. Alam niyo, kung gusto natin mapababa yung presyo ng mga bilihin, sama-sama na po tayo sa economic charter change. Yun lamang po yung paraan dyan Wala pong iba dyan. Hindi po solusyon itong mga politikong ito. Sila po ay magiging hagdan, pero hindi po sila ang makakapagpababa sa presyo ng bilihin, mga sangkay. Kapag marami na mga negosyante sa Pilipinas, mga dayuhang negosyante, doon magkakaroon na ng competition sa kanilang mga produkto. Kapag may competition, alam po natin yan na nagpapagandahan po sila ng serbisyo,
pababaan ng pababaan po yan ng presyo. Hindi po pataasan ng pataasan. Okay? Well, ano po ang inyong opinion sa mga higanting proyekto ngayon nila PBBM sa taong 2025? I-comment nyo lamang po sa ibaba. Mayroon po tayong YouTube channel. Ito po isang Revelation. After nyo pong mapanood ang video na to, puntahan nyo po ito sa YouTube, Sangkay Revelation, then click the subscribe, click the bell, and click all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.